May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawin. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ng Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jepoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Nang mga panong ito, 10 taong gulang si Jepoy. Palaging napapagalitan ng ama dahil sa kakulitan. Nakatira ang pamilya nila sa paanan ng kabundukan. Dito din sila kumukuha ng ikabubuhay. Pangangahoy ang pangunahing pinagkakakitaan ng ama ni Jepoy na si Mang Hernan. At bilang nag-iisang anak, sa murang edad ay naging katuwang na ito ng ama. Malawak ang kagubatan na pinagkukunan nila ng kahoy. Ngunit may isang bahagi na ipinagbabawal na pasukin. Ito ay ang arko ng bato sa gitna ng gubat. Ayon sa mga nakakatanda, ito ay lumang pamayanan ng mga Kastila na iniwan matapos silang matalo ng mga Amerikano. Sinasabing dito dinadala ang mga nauhuli nilang revolusyonaryo upang parusahan. Dito rin sinisentensyahan ang mga may kasalanan. Sa madaling sabi, maraming buhay ang nawala sa lugar na iyon. At ang usap-usapan sa baryo, may mga ingay silang naririnig sa lugar tuwing kabilugan ng buwan. Maliban dito, isang matandang naka-uniforme ng sinaunang Kastilang sundalo ang namamataan nila. Nakatayo sa gilid ng arko na parabang binabantayan nito. May mga usap-usapan din sa baryo na ang sino mang maabutan ng bantay, hindi na nakakalabas ng buhay. Natatagpuan sila. Wala nang hininga sa labas ng arko. Dahil sa kakulitan, sinubukang pumasok ni Jepoy sa arkong bato. Ngunit nahuli ito ng ama. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, Jepoy? Huwag na huwag kayong papasok sa kagubatan, lalo na doon sa may arkong bato. Hindi ka talaga marunong makinig. Wika ni Herman. Kasi naman tay, mas marami pong tuyong sanga doon eh. Wala pong nangangahoy kaya kumuha ako ng ilang sanga. Tugon ni Jepoy. May dahilan kung bakit hindi kinukuha ng mga mangangahoy ang tuyong sanga sa bahaging iyon. Dahilan? Bakit tay? May nagmamay-ari ba ng bahagi ng gubat na yon? Meron. Kaya huwag ka nang papasok uli sa lugar na yon dahil hindi mo gugustuhin maabutan ng tagapagbantay ng arkong bato. Nagtataka lang po ako tay. Ano po ba talaga yung nangyari sa lugar na yon? At saka bakit may arkong bato doon? Hindi rin ako sigurado. Pero ang sabi ng lolo mo noong nabubuhay pa siya, dati daw pamayanan ng mga Kastila ang lugar.
Nung matalo sila ng mga Amerikano, nagsipag-alisan sila. Iniwan ang halos lahat ng ari-arian sa lugar. Yung tagapagbantay. Sino po yun? At saka bakit siya kinakatakutan? Ayon sa mga narinig ko, ang tagapagbantay sa lugar, isang kaluluwa na dating Gwardiya Sibil. Naatasan ng Gobernador General na maiwan. Nang mga panahong papataka sila, dahil sa katapatan, hindi nito iniwan ng pwesto. Hanggang sa doon na siya namatay sa mismong arkong bato. Patay na pala yung bantay na sinasabi mo eh. Bakit pa kami matatakot? Sinasabing ang mga taong naaabutan ng bantay sa lugar, hindi na muling nakakalabas sa arkong bato. Habang buhay nang nakukulong ang kanilang kaluluwa, gaya ng nangyari sa anak ni Mang Dado. Hindi po ba natagpo ang patay yung anak nila malapit sa ilog? Ano pong kinalaman nun sa arko? Ang sabi ng mga kasama niya nung araw na bago siya mamatay, may kalokohan daw silang ginawa sa arkong bato. Wala naman daw ibang tao pero biglang lumakas yung hangin. Nakaramdam sila ng matinding lamig. Nagmadali sa pag-uwi ang grupo. Kinabukasan, wala nang anak ni Mang Dado. Pag-uusap ng mag-ama. Ngunit kahit anong pananakot ang gawin ni Mang Herman sa anak, nangingibabaw pa rin sa bata ang kuryosidad. Minsan isang umaga, nagpaalam ang ama na may gagawin sa bayan. Mag-isa lang siyang namumulot ng kahoy. Sa isip niya, pagkakataon na ito upang lubusang makapasok sa kagubatan sa loob ng arkong bato. Jepoy, mag-isa kang mamumulot ng mga tuyong kahoy ngayon. Mag-iingat ka. Tipunin mo ang lahat ng makukuha sa pinaglalagyan natin at ako na maghahakot pababa. Opo tay, wag po kayo mag-alala. Dadamihan ko po ang mga kuha para marami din tayong maibenta. Mabuti kung ganun. Pero wag na wag kang papasok sa loob ng arko. Inuulit ko, mapanganib sa lugar na yon. At kapag naabutan ka ng bantay, siguradong hindi ka na makakabalik ng buhay. Opo tay, tatandaan ko po. Asahan ko ang salita mo. Mauna na ako. Pagkatapos mong kumain, isabit ang natitirang ulam doon sa buslo. Baka kainin ng pusa. Opo tay, ako na pong bahalang mag-ayos sa matirang ulam. Maghuhugas din po ako ng pinggan pagkatapos kong kumain. Napangiti si Mang Herman sa sinabi ng anak. Ngunit may naaamoy ito na hindi maganda sa biglang pagiging masunuri ni Jepoy. Kilala nito ang anak. Alam niyang may binabalak na hindi maganda ang bata sa tuwing nagiging mabait ito. Ngunit mas mahalaga ang trabahong nag-aantay sa kanya sa bayan. Kaya naman, hindi na nito binigyan ng pansin ang kilos ng anak. Nang makalis ang ama, dali-daling tinapos ni Jepoy ang pagkain. Hinugasan ang mga pinagkainan. Gaya ng ipinangako, nagligpit muna ito bago tuluyang umalis. Pinunta ni Jepoy ang kaibigang si Buboy. Ngunit wala ito sa kanilang bahay. Kaya napilitang lumakad mag-isa ang paslit. Pagdating sa gubat, namulot muna ito ng tuyong kahoy. Inipon sa isang sulok. Maya-maya pa nakarating na ito malapit sa arkong bato. Medyo masukal ang paligid ng arko. Ngunit nakapagtataka ang magkabilang poste. Walang tumutubo kahit maliit na damo. Total, ako lang naman mag-isa dito ngayon. Bakit kaya hindi ko subukang pumasok sa loob ng arkong bato? Sisilip lang naman eh. Wika ni Jepoy sa sarili. Marahan nitong hinawi ang mga sanga ng maliliit na halamang nakaharang sa daan. Hanggang sa nakarating sa tapat ng arkong bato. Tumayo ang binata. Pinagmasdan nito. Paisa-isa ang hakbang hanggang sa makalapit siya sa isa sa mga poste. Namangha ang binata dahil ni isang baging
Walang kumapit sa arko na para bang nililinis ito ng kung sino. Hindi na malaya ni Jepoy na nakapasok na pala siya sa arko. Nagulat ito nang may matandang nagsalita. Mukhang naliligaw ka yata, bata. Sino kasama mo? Nilingon ito ni Jepoy. Nakitang nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo ang matanda. May dalang lumang baril. Biglang nanlamig si Jepoy dahil naalala nito ang kwento ng ama. Kayo po ba yung bantay ng arkong bato? Pakiusap, wag niyo po akong huhulihin. Wala naman po akong ginagawang masama eh. Halata ang takot sa boses ni Jepoy. Ngunit pinagtawanan lang ito ng matanda. Ano bang sinasabi mong bata ka? Bakit naman kita uhulihin? Tumingin ka sa likod mo. Yan ang daan palabas. Malaya kang umalis kung gusto mo. Hindi po ba? Kayo yung bantay ng arkong bato ang sabi nila. Hinuhuli mo daw po yung mga pumapasok dito ng walang paintulot. Mukhang hindi ako ang tinutukoy mo, bata. Pero teka, ano bang pangalan mo? Ako po si Jepoy. Nakatira po kami sa paanan ng kabundukan. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Tawagin mo ko sa pangalang Tatang Goryo. Dito na ako nakatira sa Arkong Bato. Madalas kitang nakikita sa paligid kasama ang iyong ama. Hindi lang ako nagpapakita dahil ayokong matakot siya at baka masaktan ako. Ha? Hindi naman po kayo sasaktan ni tatay, mabait po siya. Pero, bakit dito po kayo nakatira sa gubat? Maraming dahilan. Pero sabihin na lang natin na kailangan kong bantayan ang arkong ito para hindi masira. Eh bakit naman po? Ano pong mangyayari kapag nasira ang arko? May mga lalabas. At alam kong hindi nyo magugustuhan kapag nangyari yon. Kaya pakiusap. Huwag ka nang papasok uli sa arko. Mabuti na lang nandito ko nung dumating ka, kung hindi. Baka nakuha ka na nila. Nakain ang kaluluwa mo. Ha? Nakain ng kaluluwa? Anong klaseng nilalang po yung gagawa nun? Mga naghihiganting kaluluwa na sumasanib sa katawan ng mga yumao upang makamit ang kanilang hinahangad na paghihiganti. Napakunot ang noo ng paslit dahil hindi talaga ito naniniwala sa mga multo. Uwe, merong ganun dito sa loob ng arkong bato. Si tatang naman niloloko ko eh. Hindi ako nagbibiro, iho. Marami ng buhay ng mga dayo ang nawala nang tangkain nilang pumasok sa loob ng arko. Pero ano po bang pakay nila? Naghahanap sila ng mga antigong bagay at kayamanan. Maraming ganun sa loob pero hindi nila ito maaaring dalhin palabas dahil pagmamay-ari ito ng mga elementong nakatira doon. May kayamanan sa loob ng arkong bato. Sigurado kayo tatang, pero bakit naman hindi pwedeng ilabas? Masyado kang matanong, mabuti pa umuwi ka na nga. Malapit nang dumili mo. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Sige na, umalis ka na. Bago ka pa maabutan ng takip silim, mas malakas sila paggabi. Masyadong nalibang si Jepoy sa pakikipag-usap. Hindi nito namalayang papalubog na pala ang araw. Ay naku! Hindi ko napansin, siguradong nasa bahay na si tatay. Mamaya lang, aakyat na ng bundok ah. Hakutin niya yung mga kahoy na inipon ko. Sige na, baka pagalitan ka pa ng iyong ama. Dali-daling tumakbo si Jepoy. Pagkarating sa pinagtumpukan ng kahoy, nakita nitong nagsisimula ng magakot ang ama. Kanina pa po kayo, tay. Pasensya na po ah. Dadagdagan ko pa sana ang mga yan eh, kaso malapit na palang dumilim. Halos kakarating ko lang, bilisan mo na.
Tulungan mo ako maibaba itong mga dala mong kahoy. Malapit na magtakip silim. Delikado kapag inabutan tayo ng dilim sa bahaging ito ng gubat. Hindi na nagsalita pa si Jepoy dahil ayaw niyang malaman ng ama na nagpunta siya sa arkong bato. Pagdating sa tahanan, saktong bumuhos ang malakas na ulan. Naku, buti na lang. Nakauwi ka agad tayo. Kung hindi, baka nahirapan tayo sa pagbaba. Yun nga tay, buti na lang hindi nabasa yung mga kahoy na dala natin. Makakapagbenta tayo bukas. Tama ka. O siya, maglinis ka na ng katawan mo. Nang makapagapunan na tayo. Nakapagluto na yata ang nanay mo. Bumili ko kanina ng isang malaking lata ng sardinas eh. Hindi ba yun ang paborito mo? Talaga tay? Opo. Sige po Maglilinis po muna ako ng katawan. Habang nasa pagkainan, napansin ni Jepoy na tila iba ang kilos ng ama. Madalas itong nakatitig sa kawalan habang hinunguya ang pagkain. Pagkatapos kumain, nagpa siya si Jepoy na ligpitin ang pinagkainan. Samantalang si Mang Hernan, pati na rin ang kanyang asawa, nag-usap sa sala. Hindi sinasadyang narinig ng paslit ang pag-uusap. Mukhang wala na akong pagpipilian, Dahlia. Kayo ni Jepoy ang malalagay sa alanganin kung hindi ko to gagawin. Bakit? Hindi ka na ba maaaring umatras sa pinasukan mong trabaho? Pasensya na, Dahlia. Pero ito lang ang tangi kong naisip para magkapera tayo. Mabayaran ang lahat ng utang. Delikadong gusto mong gawin, Herman. Alam mo kung anong kapamakan na nag-aantay sa kabila ng arkong bato. Kailangan ko pa ring subukan, Dahlia. Sayang din ang kikitain ko. At isa pa, wala naman ako ibang gagawin kundi samahan ng mga dayo sa loob. Wala din namang silbi kapag pinigilan kita Itutuloy mo pa rin yung balak mo Basta mag-iingat ka. Matapos marinig ang pinag-uusapan, marahang umalis si Jepoy para pumasok sa silid. Hindi mawala sa isip nito ang sinabi ng matandang nakausap sa arkong bato. Dahilan para hindi makatulog, lalo pat narinig ang binabalak ng ama. Kinabukasan, maagang nagising ang paslit. Binabantayan ang bawat kilos ni Mang Herman. Bagay na napansin ng matanda. Oh, kanina mo pa ako sinusundan, Jepoy Anong meron? Wala naman po tay. May pupuntahan po kayo ngayon. Hindi ako aalis ng bahay, Jepoy. Bakit? Wala naman po tay. Napatanong lang po. Sige po Itatali ko muna yung mga kahoy na ibebenta sa bayan. Mas mabuti pa nga yan kaysa buntot ka ng buntot sa akin. Habang nagtatali ng kahoy ang paslit, may dumating na mga kalalakian. Ang isa sa mga ito ay nakasuot ng magarang damit. Ang ilan sa mga kasama naman may dalang mataas na kalibre ng baril. Tumayo si Mang Herman at nilapitan ng mga ito. Magandang hapon po. Anong sadya nila? Sumagot sa wikang Hapon ang lalaking nakasuot ng magarang damit. Isinali naman ito ng isa sa kanilang mga kasama. Ang sabi ng amo ko, gusto niya magpunta sa arkong bato ngayon mismo. Ngayon? Gabi na. May paparating pang bagyo. Delikado ang daan papasok ng kagubatan. Babayaran ka namin para samahan mo kami sa arkong bato. Ngayon gusto ng amo kong lumakad. Wika ng lalaki habang itinututok ang baril sa ulo ni Mang Herman. Simon Magulos Diliga, baka makalabit mo yan. Saka, nakikita kayo ng anak ko, natatakot yung bata. Kung ganon, sumunod ka na lang sa gusto mangyari ng amo ko para walang mapahamak sa atin. Tinignan ni Mang Herman si Jepoy. Isinalang-alang nito ang kaligtasan ng pamilya, kaya pumayag ang matanda na samahan sila papunta sa arkong bato. Saktong pag-alis ng pangkat,
Dali-daling tumakbo papunta sa lugar si Jepoy. May alam itong daanan paikot sa gubat na mas mabilis makakarating sa arkong bato. Malakas ang buhos ng ulan ng mga sandaling yun, kaya hirap ang grupo ni Mang Herman na makaakyat papunta sa gubat. Bukod sa madulas, napakadilim ng daan. Hindi rin nila kayang magsindi ng sulo dahil sa malakas na hangin. Samantalang si Jepoy, walang kahirap-hirap na nakarating. Pero nagulat ito dahil may mga nakasinding ilaw sa paligid ng arko. Ang akala ni Jepoy, naunang makarating ang pangkat ng ama, kaya dahan-dahan itong lumapit. Pero ang ipinagtataka, walang tao sa lugar. Nang makalapit sa arko ang paslit, narinig niya ang boses ng matanda. Oh, ano ginagawa mo dito? Gabi na. May paparating na bagyo, umuwi ka na. Delikado sa lugar na to. Alam ko po yun pero may kailangan kayong malaman eh. Pupunta po dito yung tatay ko. May mga kasamang dayuhan, balak nilang pasukin yung loob ng arko. Wala pong kinalaman yung tatay ko sa kung ano man po yung gusto ng dayuhan, tatang. Kaya sana po huwag kayong magalit sa kanya. Alam ko. Huwag kang mag-alala, kilala ko ang tatay mo. Alam kong mabuti ang puso niya. Ako na ang bahala. Ang mabuti pa, magtago ka na lang sa loob ng arko. Wika ni Mang Goryo. Nagtago si Jepoy sa likod ng poste ng arko. Ilang sandali pa dumating ang ama, kasama ang mga dayuhan. Nandito na tayo. Kung ano man ang binabalak nyo, pakiusap. Huwag kayong magdadala ng kahit anong bagay mula sa loob ng arko. Kung hindi, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Babala ni Herman sa mga dayuhan, pero hindi nakinig ang mga ito. Hinawi ni Simon ang matanda. Naglakad papasok ng arko. Hindi pa man ito nakakalayo. Biglang nag-iba ang panahon. Nawala ang malakas na hangin. Naging payapa ang kalangitan. Mukhang sang-ayon sa atin ang panahon. Halika na, Herman. Kung ano man ang makukuha namin, ibabahagi namin sa iyo. Hindi bali na, Simon. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, buhay ang kapalit ng kung anumang kayamanan na makukuha nyo sa loob ng arkong bato. At saka, hindi ko kailangan ng kayamanan. Natawa ng husto si Simon. Tuluyang pumasok sa loob ng arko. Nang mawala ang mga ito, nagpakita kay Herman ang matandang bantay. Patawad, Tatang Goryo. Ginawa ko po ang lahat para pigilan sila. Pero hindi nakinig ang mga dayuhan. Wala kang dapat alalahanin. Sila ang pumili ng kapalaran nila. Hindi ikaw ang nagatid sa kanila sa hukay. Ngayon, siguradong matutuwa na naman ang mga alaga kong engkanto. Nagulat si Jepoy. Hindi nito inasahan. Kilala ng ama ang matandang bantay. Maya-maya pa nakarinig na ang mga ito ng sigawan, putok ng baril. Dahil sa takot, tumakbo ang paslit papunta sa ama. Jepoy, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Pasensya na po, tay. Narinig ko po yung usapan nyo ni Mang Simon kaya nag-alala po ako. Huwag mong pagalitan ng anak mo. Ang totoo niyan, Herman, siya ang nagsabi sa akin na huwag magalit sa'yo. Pasensya na po kayo, Tatang Goryo Sadyang hindi maiiwasan ng mga taong ganid sa kayamanan. Ginawa ko naman ang lahat Binalaan ko sila tungkol sa maaaring mangyari. Pero hindi sila nakinig sa akin. Wala kang dapat alalahanin. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, sila ang nagdala sa sarili nila sa kapahamakan. Maya-maya pa, nakita ni Jepoy ang isa sa mga dayuhan na tumatakbo palabas ng arko. Sa kasamaang palad, hindi na ito nakaabot dahil may kung anong nilalang
ang biglang humawak sa paa nito. Muli siyang hinila papasok. Tatang Goryo, ano po yung nilalang na yun? Huwag ka matakot sa kanila. Mga alaga ko mga yan. Sila ang nagbabantay sa arko. Sila ang mga kaluluwa na dating naninirahan sa nayon. Hindi na nagawang makalis pa. Kaya naman pinangalagaan nila ang lugar sa kung sino mang nais na sumira dito. Tuloy-tuloy ang sigawan sa loob ng nayon na kung papakinggan mo, nakakapanindig balahibo na sigaw. Tila mga taong sinusunog ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyang humupa ang ingay. Muling nabalot ng nakakabinging katahimikan ng gubat, palatandaan na wala ng banta. Tapos na, Hermana. Maaari na kayong umuwi ng anak mo. Mag-iingat kayo sa daan. Maraming salamat po, Tatang Goryo. Hayaan niyo po, hindi na mauulit ang ganitong kaganapan. Nangangailangan po kasi ako ng pera eh. May mga utang akong kailangan bayaran. Naiintindihan ko kaya ito. Tanggapin mo ang ilang perasong gintong barya. Sana makatulong. Nanlaki ang mga mata ni Herman nang iabot sa kanya ng matanda ang supot na naglalaman ng maraming gintong barya. Teka, sobra-sobra naman to, Tatang Goryo. Hindi ko po matatanggap ang ganitong kalaking kayamanan. Tanggapin mo, Herman. Sabihin na lang natin na pabuya mo yan bilang isang mabuting tao. Sige na, umalis na kayo bago pa muling humagupit ang bagyo. Dali-daling umalis ang mag-ama. Laking pasasalamat ni Mang Javier sa binigay ng matanda. Ginamit niya ito upang mabayaran ang pagkakautang. Nagawa ding makabili ng maliit na lupain na siyang pinagyaman sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay. Sa paglipas ng panahon, lubusang naunawaan ni Jepoy ang lahat ng tungkol sa Arkong Bato, pati na rin kay Tatang Goryo na isang dalakit nun. At ang Arkong Bato ay lantawan, lagusan, papunta sa isang napakalaking syudad, isang malaking paraiso, nakaharian ng mga engkanto.